What's up guys? Welcome at welcome back po kayo sa aking YouTube channel. And for today's video is meron akong isi-share sa inyo na tips, 5 dahilan kung bakit di ka pwedeng maging isang vlogger. Alam ko na marami sa mga dahilan ang hindi ka pwede, but I only pick the top 5 main reasons. So, before ka na mag-decide na maging isang vlogger, I think these are the things na dapat mo i-consider before you decide na maging isang vlogger. So if you are interested, please keep on watching. So let's start with the top 5. So top 5 meron akong listahan dito. Top 5 is kapag busy ka lagi. So sa pagiging isang vlogger, dapat na maging consistent ka sa pag-upload ng videos mo weekly para ma-maintain mo yung mga viewers and subscribers mo. So kung ikaw yung tipong tao na busy lagi sa trabaho and pagdating mo ng bahay, ang dami ka pang ginagawa na ibang gawain, hindi para sa iyo ang pagiging vlogger, kasi dapat na maging consistent ka, dapat meron kang time at nilalaan na panahon para gumawa ng sarili mong content. Top 4. So top 4 is kawalan ng kumpiyansa. So dapat na kapag pinasok mo yung mundo ng pagiging isang vlogger, dapat na maging confident ka sa pagharap sa camera. So kung ikaw yung tipong tao na mahiyain, hindi ka sanay humarap sa camera at sa social media, hindi para sa iyo ang pagiging isang vlogger. Dapat na maging confident ka kung sino ka upang ibahagi ang iyong nalalaman. Top 3. So top 3 is hindi ka matyaga. So dapat sa pagiging isang vlogger, dapat na matyaga ka. Huwag mo na i-expect na sa first 2 weeks or sa first month ng pag-upload mo ng mga videos mo, kung ikaw yung tao na nag-expect agad na dumami yung mga viewers and subscribers, hindi para sa yung pagiging isang vlogger, kasi tiyagaan talaga, hintayan talaga dito. At marami akong naririnig na mga vloggers na umabot sila ng mga 7 months or 1 year before na dumami yung kanilang mga views and subscribers. So kung ikaw yung tipong tao na hindi ka matyaga, mabilis ka lang na nawawala ng gana at humihinto agad sa pag-vlog, hindi para sa iyo ang pagiging isang vlogger. Top 2. So top 2 is kapag sensitive ka. So sa pagiging isang vlogger, meron ka talagang magiging bashers at haters, kasi hindi mo mapiplease lahat ng tao na magugustuhan ka talaga nila. So kung ikaw yung tipong tao na takot mahusgahan ng mga viewers sa social media o ng mga tao sa social media, hindi para sa iyo ang pagiging isang vlogger. So dapat na maging healthy ka pagdating sa mental health mo, and kapag ka balat sibuyas ka, hindi para sa iyo ang pagiging isang vlogger. Top 1, at ang top 1 is hindi ka creative. So sa pagiging isang vlogger kasi, hindi yan siya basta na mag-shoot ka lang ng videos at saka mag-upload ng video sa channel mo. So dapat may alam ka pagdating sa mga video editing apps kagaya ng mga CapCut, Filmora, VN, KineMaster, at hindi lang video editing apps, kundi photo editing apps kagaya ng mga Canva, PixArt, Snapseed, Adobe Photoshop, at marami pang iba. Of course, sa pagiging isang vlogger, content pa rin dito yung mas pinaka-importante. Yun yung pinaka-tinitingnan talaga ng mga viewers mo. Pero iba pa rin kasi talaga kapag meron kang alam pagdating sa mga video editing at photo editing apps, kasi mas advantage yon sa ibang vloggers, at syempre naaaliw din yung mga viewers mo. So kapag hindi ka creative, hindi pwede na maging isa kang vlogger. So guys, yun lamang yung mga top 5 main reasons bakit hindi ka pwede maging isang vlogger. So to sum up, here are the list. Top 5 is kapag busy ka lagi. Top 4 is kawalan ng kumpiyansa. Top 3 is hindi ka matyaga.
top 2 is kapag sensitive ka, and top 1 kapag hindi ka creative. So if you are one of this list guys, better to think twice first before you decide na maging isang vlogger. Alam natin na nasa huli lagi yung pagsisisi at pagkadismaya. So maraming salamat po sa panunood. I hope may natutunan kayo at nagustuhan ninyo yung video na ito. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more upcoming videos. Thank you so much for watching.